Balita mula sa lalawigan ng Kalinga, tagumpay ang ikinasang tatlong magkakaiwalay na marijuana eradication operation ng Kalinga PNP, PDEA at iba pang law enforcement units sa Tinglayan, Kalinga. Ang magkatuwang na pagsisikap ng mga operating troops ang umantong sa pagkakawasak ng kabuang 24,000 fully grown marijuana plants na tinatayang may street value na 4.8 million pesos. Na sa katuparan ng anti-drug operation sa Barangay Lukong at Butbut proper, naabot sa 7,500 tanim na marijuana ang binunot sa 500 metro kwadradong taniman sa Lukong. Binunot naman sa 600 na metro kwadradong plantasyon sa Butbut proper ang 6,000 tanim na marijuana at 10,500 tanim ang binunot naman sa 700 metro kwadradong taniman sa Lukong. Lahat ng mga naturang kontrabando ay sinunog sa mismong lugar ng operasyon. Sa kabila nito ay walang marijuana cultivators ang natimbog sa tatlong magkakaiwalay na anti-drug operation. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Sur. Pinusasa ng isang big-time drug personality matapos maaresto sa ikinasang bypass operation sa pinagsalbi na pwersa ng kapulisan sa Purok 5 Barangay Poblasyon, Kiblawan, Davao del Sur, Huwebes ng gabi, Marso 13, 2025. Sa pinagsalbi na operasyon ng mga otoridad sa panguna ng Davao del Sur Provincial Office of PDEA 11, Davao del Sur Police Provincial Office at Kiblawan Municipal Police Station, kaya naaresto ang suspek na nakilalang si alias Tonton, kung saan positibong nabilan sa isang undercover agent ng isang pakiti sa inihinalang Cebu na nagkakahalaga ng 9,600 pesos, habang may 4 na pakiti pa ng iligal na droga ang nakumpiska ng kapulisan mula sa suspek na may timbang na 53.8 grams na may standard drug price na 430,400, kaya umabot sa kabuuhang halagang 440,000. Nakakulong na ang suspek sa Kiblawan Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Quoting the act naman ng mga pulis ang 2 minor de edad habang iligal na nagpapalusot ng iligal na mga kahoy sakay ng isang tricycle. Sa bayan ng San Jose Norte Samar na dakip ang dalawa ng San Jose Municipal Police Station at Norte Samar Police Intelligence Unit kasama ang DNR. Isang paglabag sa Presidential Decree 705, Revised Forestry Code of the Philippines, ang kinakarap ng dalawa. Ang mga nahuling minor de edad ay ang isa dito 16 taong gulang at isang 17 taong gulang, pawang mga estudyante at residente ng naturang barangay. Isang uri ng lawaan lumber ang nakumpiska ng otoridad sakay ng isang 3-wheeler tricycle. Wala itong kakulang documents ng pagtatransport dahilan ng pagkakaaristo ng dalawa. Dinala naman ang 2 minor de edad sa San Jose Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang sinasabing iligal na mga kahoy. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-turn over na ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga namatay na umano'y regional leader ng New People's Army o NPA sa nangyaring inkwentro sa Barangay Kaduan, lungsod ng Cadiz, Negros Occidental noong Marso nitong taon. Ang mga namatay kinilala na si Hans Ponteras alias Jojo alias Lance TD at Mujo, kasama ang 22 anyos na kinilala na din si Marisa Pobresa alias Kim Renz Mia, isang dating miyembro ng Squad 1 ng Centro de Gravidad Platon Central Negros 1 na sumiserbing primary staff ni Ponteras. Ayon kay First Lieutenant Dan Carlos Sumusa, Civil Military Operations ng 79th IB, si Ponteras ang umuupong Regional Front Secretary at Finance Officer ng Regional Taxation Implementing Group ng Committing Rio Negros, Bohol, Cebu at Siquijor. Si Ponteras ang itinon over sa kanyang pamilya sa Barangay Banago, lungsod ng Bacolod, habang si Pobresa ang kinuha ng kanyang pamilya sa lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.